Capricorn, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies ng inyong money, career, finances ngayong July 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, Capricorn. Let's see. Money, career, finances. July 2025. Phoenix. This is transformation. Ito yung panahon ng pagbangon mo. Oo. So, kung ikaw nahit mo yung rock bottom ng mga nakaraang buwan, or naging challenging yung buhay mo, no, ng mga nakaraang buwan, sa finances mo, ngayong July, this is the time na makakabawi ka na. Ito yung time na umaangat ka, rising from the ashes. Oo. Emotions. Your emotions will play a very important role sa iyong finances, no? Career, trabaho mo, ngayong July. So, pay attention sa nararamdaman mo. Iwasan mo na magpadala sa emosyon mo kapag meron kang malaking desisyon na may kinalaman sa trabaho mo, sa paggastos ng pera. Kasi minsan, nadadala tayo sa ating emosyon na kapag desisyon tayo ng mga bagay na hindi naman natin talaga gusto, or yung tipong na-excite lang tayo. Oo, like for example, na-excite ka na bumili ng isang bagay na sa totoo lang hindi mo naman pala kailangan. So, sayang yung resources, sayang yung pera, 'di ba? You also have monkey humor. So, this is about staying positive, staying optimistic sa kabila ng mga challenges. Kasi, syempre, yun nga namomroblema na nga, may challenge na, tapos lalo ka pang magmumukmok, no? Lalo mo pang poproblemahin. Hayaan mo yung problema ang problema sa'yo. 'Di ba? Hayaan mo yung problema ang ma-stress sa'yo. So, for your finances, I think, you will take things lightly, no? Hindi mo na isa-stress yung sarili mo sa mga pagdadaanan mong challenges financially or sa trabaho, sa career, lalo na kung toxic ang environment mo. Kasi marami ka ring learnings in the past na the more kasi na nagpapaapekto ka sa mga negatibong nangyayari sa buhay mo, lalo tuloy na-attract mo yon, 'di ba? So, sabi nga rito, don't worry, be happy. 'Di ba? Focus on the things that will make you feel good, make you feel happy. You have this Six of Pentacles. So, this is assistance, help, no? Tulong. Kung kailangan mo ng financial help, meron tutulong sa'yo. Kailangan lang din na matuto kang humingi. Wag masyado mataas ang pride, or, be open sa tulong ng iba. Kasi iba mga Capricorn, medyo mataas ang pride. Ayaw nila na merong tumutulong sa kanila kasi alam nila na kaya nila. But there are times na talagang kailangan mo ng tulong. The Two of Wands, this is about opportunities outside of your comfort zone. So, pwedeng meron ka ngayong oportunidad sa trabaho, sa business, sa career mo, investment na pwede mong paglaanan ng effort. Can be anything, no? This is outside of your comfort zone. So, kailangan malakas ang loob mo. Nasubukan yan. Although, kapag naman, hindi naman porket malakas ang loob mo subukan, hindi mo na pag-iisipan. So, syempre, pag-isipan mo pa rin maigi. Okay? Speaking of pag-isipan ng maigi, I think, malalim na pag-iisip ang gagawin mo. To the point na parang nade-delay mo na yung isang idea na gusto mong gawin. But, in the end, you will be able to choose kung ano yung sa tingin mong makakabuti para sa'yo. Minsan rin kasi, yung procrastination na tinatawag, no? Yung dinidelay mo yung isang bagay na gawin dahil pwedeng hindi ka pa handa or natatakot ka sa pwedeng maging epekto nito sa'yo.
So, ang nangyayari, walang nagiging progress, no? Yung idea mo, idea pa rin. So, it's time to take that action. Or if kailangan mo ng tulong ng iba, ask help from others because there is someone who is willing to help you. You have the Three of Swords. Yung iba sa inyo, pwedeng kayo ay merong personal challenges sa inyong relationship na pwedeng ito yung nakakagulo or nakakapagpabagabag ng inyong nararamdaman. But, kaya nyo kasi, you have the Ace of Pentacles, oh. Kaya nyo magsimula muli. May mga bagay na hindi nangyayari or hindi natutuloy or hindi mo nakukuha kasi hindi yun para sa'yo. So, just let go, surrender kung ano man yung bagay na hindi mo kontrolado and focus on the things that you can control. You can always start all over again kasi kaya mong magsimula from scratch and become successful again. Harmony. So, this is about balance, bringing balance into your life. Hindi lang puro work, work, work. Give time for yourself, for your other, para sa iba mo pang mga priority sa buhay, like your family, your children. At huwag kakalimutan ng sarili. Some of you, maaring magiging member kayo ng isang community or isang grupo na merong isang layunin. Oo. Can be sa trabaho to, sa business, or sa school. Halimbawa, kung ikaw ay nag-aaral pa, or meron kang nire-research. You also have traveler. So, merong opportunity for you to travel for work or business. Pwedeng meron kang training na pupuntahan, mentorship, or pwedeng business meeting. Mishaps. There may be some minor mishaps. It is only asking you to review your work. Yeah. So, like what I mentioned kanina, kung mag-take ka ng risk, you have to make it like, well calculated. Yung pinag-isipan. Oo. May mga hindi mo naman maalis na minsan magkakamali eh. 'Di ba? But ang importante, natuto ka dun sa pagkakamali mo, sa decision mo na yon or sa action na ginawa mo. Reevaluate your priorities. Oh my God. It is time to let go of what you no longer need. I-reevaluate mo na yung priorities mo. Saan ba nakafocus yung attention mo, resources mo. I-check mo kung talaga bang yun ay kailangan mo. Kasi kung hindi, let go. Now is the time to get out into the world and connect in authentic ways. So, this is being true to yourself, connect to the people. Kung may bala kang maging content creator, mag-vlog, natatakot ka lang sa judgment ng iba, who cares, 'di ba? Just focus on what you really want. Anong dahilan? Gusto mo ba talaga 'yon? Bakit gagawin mo 'yon? Kasi kung if you want to share your ideas or yung gusto mo lang i-share yung buhay mo sa mundo, it doesn't matter, no? As long as gusto mo yung ginagawa mo. Stay grounded and welcome the new knowledge and perspective coming to you. Maganda to. So, lalo na kung ikaw ay may pag-aaralan or meron kang attenan na importanteng meeting or training kasi babago to sa buhay mo, sa kaalaman mo at sa pagtingin mo sa pananaw mo, no, sa buhay, especially sa business or finances. So, that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.